Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong official na pahayag ni BP Inday Sara tungkol sa nakakabinging katahimikan ngayon ng mga religious leaders, civil society groups, mga mambabatas sa mga mali-maletang issue. Nilalagay sa maleta ang pera, ang katotohanan inilalagay sa katahimikan. Something like that. O ito, March 5, 2026. Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Saldico na naglalakas loob magsalita tungkol sa umano'y paghahatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong pisong pundo ng pamahalaan. Ngunit habang ang mga paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng mga pagdinig, privilege speeches at walang humpay na fishing expedition sa ilalim ng mga investigasyong tinaguriang in aid of legislation o mano, tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag ng mga religious leaders. Except Iglesia ni ito dinagdagan ko na lang except Iglesia ni Cristo. Dahil nagsalita na ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad at ang mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Dagdag pa rito, tila walang interest o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hinggil sa mga bilyong-bilyong suhol kaugnay ng flood control, ng ICC at ng impeachment efforts laban sa AKIP. Hindi dapat selective ang galit sa issue ng katiwalian. Hindi maring pumili kung sino lamang ang imbestigahan. Yan ang nangyayari. At hindi maring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta. At ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Sukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Ganda ng pahayag na ito. Sapul. Religious leaders. Ano na? Except Roman Katolika. Except Iglesia ni Cristo dahil nagsalita na Nananawagan sila. Kaya lang, despite sa panawagan ng iglesia, wala rin. Deadma pa rin ang Senate Blue Ribbon Committee. Kulang daw ng credibility ang mga ex-marines. Ito. Yung sinasabi ni Senator Lacson is, mathematically impossible daw. Yung 805 billion, abutin ka daw ng 4 years ba? Na i-withdraw, bibilangin at i-deliver. Ganon ang kanyang privilege speech Kaya lang, mayroong abogado, si Attorney G, yan ang kanyang account sa Facebook. Ang ganda yung paliwanag niya. Yes, mathematically impossible talaga kung isa-isahin mong bilangin yun, di ba, tig 1,000 ang pera na
isa-isahin mong bilangin, i-withdraw, bilangin, i-repack, ganon. Imposible. Kaya lang, pinakita niya yung litratong pinakita ng mga ex-marines, may mga bundle na malalaki. Pag ganyan, no? Natig 20 million na yun. O, depende kasi kung mag-withdraw ka daw ng malakihan ngayon. By supot. O, anong supot na gusto mo? By 1 million, 10 million, 20 million. Pinakita, malaking supot. 20 million. Ay, 20 billion. Sa isang withdrawal lang yun. Ganon pala. Ay sabi na Attorney G, dahil pwedeng ganon, tapos may automated counting machine. Sabi, nag-withdraw. Isang supot na malaki. Yan ang litratong ipinakita ng mga ex-marines. Supot, bundle na ang laki. 20 million, oh. Pag withdraw noon, meron ng automated counting machine, ipatong mo lang, bibilangin ng machine yan. Ilang, I don't know, minutes. Papakita doon 20 million. Di eksakto. Pwede sandali lang. Sandali lang i-withdraw, sandali lang i-deliver yung ganong sistema. Kaya, wala tayong magawa. Kung ganon ang isipan ni Senator Lacson, mathematically impossible. Tayo na lang, mga taong bayan, ang humusga pagdating ng eleksyon. That's the only power we have. Ngayon, hanggang social media lang tayo. Nagko-comment, nang babasbaw, napansin ko po doon sa official page ni Senator Lacson, dati-dati, makakomment ka doon. Ngayon, hindi na. Pinipili na ang makakomment. Dati-dati, makikita mo doon, ilan number ang laugh emoji, ilan ang like. Ngayon, wala na. Ano ibig sabihin nun? Wala na. Umaaray na sa mga comments ng mga netizens. Kasi pinipili na kung sino yung dapat mag-comment. So, ito. Salamat, BP Sara. Nasa likod mo kami. Hindi pwede na ilagay sa maleta ang bilyong-bilyong pera ng tambayan tapos ilagay sa katahimikan ang katotohanan. Dapat ito malaman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So gitabangan lang ang balo sa pagdala sa yangero. Karon mo na ni ang itsura sa atop ni nanay sa tagaan na mugiro. So naa sa iro mga buslot na og ipang butangan na gani og sako. So mga dagko na gid tayo og buslot. Og ipang sumpay-sumpay lang gani ang mga iro nga uban. So ang wala na kuan ang sako na lang yun. Salamat sa Ginoo daw sa nagtabang sa sin. Oo. So ikaw na nay usa ka kabalo. Oo. Pila na katuig na nay sa imong pagkabalo? 24 na. 24 na katuig. Ayat pa ko nakahol sila og tabang kasing-kasing. Oo, so wala gayud kasukad na kadawat og tabang. Wala. So karon pa ka. Karon pa gyud. Pila na day na nay ang imong edad? 57. 57. So karon pa ang tabang niabot sa imong kinabuhi nga 57 na imong edad. Oo, pila imong anak na nay? Napulo. Napulo. So tanan na ay pamilya? Wala pa. Wala pa. Upat pa ang nakapamilya. Upat pa ang nagpamilya. So ikaw lang gabuhi sa imong mga anak. Ako gyud. Mura na kog lalaki kay tan-awa kung ano.
Oo. Di man na pareha sa Mm. kanang may trabaho. Kung natay trabaho, Mm. mura tarag lalaki. Oo, gamuso ra sad ka Oo, nanay. kamuso ta. Mm. Salamat sa nagtabang sa SID. Labi na karong nga Pasko, nga gitabangan ko. So, salamat kaayo. Makaatop na ka. Makaatop na ko. Pila na din ni katuig na imong balay? Yes. 20 na yan. 20 na katuig. Mura 20 na. Sudugay na gid kayo. Sige, salamat kay nanay. Oh,